Gaya ng araw-araw na ginagawa ni Yoshi, nalulungkot siya habang maingat na pinunasan ang kanyang piano. Si Yoshi ang panganay sa tatlong magkapatid. Siya ang naatasan na maglinis ng kanilang bahay. Nalulungkot siya na tinitigan ang piano na naging parte ng kanyang buhay. Maingat na pinunasan ang bawat teklado upang hindi masira ang bawat tunog ng teklado na katumbas ng tunog ng isang nota. Napadako ang tingin ni Yoshi sa bintana at nakita ang university kung saan siya ay dating nagtuturo bilang pianist. Nakakalungkot isipin na hindi ko na magawa ang mga bagay na dati kong ginagawa dahil sa kanya. Umiling na bulong ni Yoshi sa kanyang sarili. Si Yoshi ay pianist teacher ng isang prestigious university ng bansa. Ang kanyang sumunod na kapatid na lalaki ay isang rider. Magaan ang kanilang buhay at komporme sila sa kanilang trabaho na itinuturing nilang kanilang profession and passion. Masasabi na nina Yoshi at ng kapatid niyang si Teddy na lalaki na matagumpay sila sa kanilang pinili na buhay. Ngunit ang kanilang mga ginagawa ay natigil simula nang bumalik si Rika ang kanilang bunsong kapatid. Kay Rika na nakatuon ang atensyon ng kanilang ina. Kung si Yoshi at Teddy ay matagumpay man at maituring na matalino at magaling sa larangan ng kanilang propesyon, iba ang galing ni Rika. Rika is a brilliant woman. Rika can speak 3 foreign languages excluding 5 native Filipino dialects. Magaling sa painting, magaling kumanta, magaling sa ballet and she has a vision. Thus, Rika has been considered extraordinary genius young woman. No wonder nakuha niya ang atensyon ng kanyang ina. Pagkatapos niyang mamalagi ng 2 taon sa abroad ay umuwi siya sa Pilipinas dahil according to her, may gagawin siyang masterpiece. Ang masterwork na ito ay gugulantang sa buong mundo kaya simula sa araw na ito ay susundin ninyo ang mga sasabihin ko para sa tagumpay ng aking masterpiece. Sinabi ni Rika sa kanyang ina at sa kanyang 2 kapatid na sina Yoshi at Teddy. Pagkatapos na naipaalam ni Rika ang kanyang plano, pagkatapos niyang ipahayag ang sinasabi niyang vision ay naging kakaiba na ang kanyang ugali. Palaging galit. Nagtataka si Yoshi kung anong ikinagalit ni Rika gayong sinunod naman nila ang kaninang kagustuhan. Ang bahay ay napakalinis na dahil si Rika ay metikuloso, ayaw niya ng madumi at makalat. Halos hindi na rin sila nag-uusap dahil ayaw ni Rika ng maingay. Ito nga ang dahilan kung bakit pinatigil na si Yoshi sa pagtugtog ng piano, naiinggayan kasi si Rika. Palagi itong nagkukulong sa loob ng kanyang kwarto at may instructions pa na hindi siya iistorbahin dahil busy siya sa kanyang masterpiece. Sinundan na lamang ni Yoshi ang tingin ng saradong pinto ng kwarto ni Rika. Nalulungkot siya para sa kanyang kapatid. Namimiss niya ang dati nilang closeness 5 taon na ang nakaraan. Ang totoo, dating close si Rika at Yoshi kagaya rin ng ibang magkapatid na babae. Nagsimula lamang magkaroon ng bahid ang kanilang relasyon 5 years ago. Ito ay nangyari nang tiningnan ni Yoshi ang kamay o palad ni Rika at nakita ni Yoshi ang kakaibang guhit ng palad ni Rika. This is the line of Saturn. Sabi ni Yoshi. Ang kanilang pamilya ay naniniwala sa palmistry. Ang tinutukoy ni Yoshi na line of Saturn ay bad luck, tinatawag din itong line of misfortune. Dahil sa sinabi ni Yoshi ay nagalit si Rika, hinablot ang kanyang kamay at sinigawan si Yoshi. Dahil sa bigla ay hindi kaagad nakapagsalita si Yoshi. Nang hindi pa rin humuhupa ang galit ni Rika ay humingi siya ng tawad sa bunsong kapatid. You are stupid. Hindi mo ba alam na may vision ako, may gagawin akong masterwork na magpapamanga hindi lamang sa lugar na ito, hindi lamang sa buong Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Galit na sabi ni Rika kay Yoshi. I'm sorry. I was only joking, paliwanag ni Yoshi. Ngunit laking gulat niya nang sampelan at kalmutin siya ni Rika. Dinaganan pa niya ang kanyang ate dahil sa matinding galit nito dahil lang sa pagpuna ni Yoshi sa linya ng kanyang palad. Bumantong hininga na lamang si Yoshi nang maalala ang pangyayaring iyon 5 years ago. Are you ready? It's time to go to the pharmacy. Nilinga ni Yoshi si Teddy na lumabas mula sa kanyang kwarto at nilapitan siya. Tumanggaw si Yoshi at maingat na binalik ang mga pamunas ng alikabok sa dala nitong cart panglinis. Pagdating sa pharmacy ay bumili ng surgical spirit sina Yoshi at Teddy ayon sa utos ni Rika. Ginagamit niya ang surgical spirit sa sinasabi niyang masterwork. Kinausap ng pharmacist sina Teddy at Yoshi ngunit hindi sila sumasagot. Nahihiya sila sa kanilang ginagawa, tinapan pa nila ang kanilang mga mukha.
Yoshi thought it was kind of weird already na hindi nakikita ng tao ang kanilang kapatid dahil hindi ito lumalabas ng bahay. Weird pa ang instructions nito sa palaging pagbili ng surgical spirit at isang palmistry book. Ang palmistry book ay tungkol sa pag-aaral sa linya, hugis at pattern ng isang kamay, particular na ang palad. Nagmamadali sa paglabas ng store sina Teddy at Yoshi, hindi nila sinagot at hindi sila nakipag-usap sa pharmacist. Kinuha lamang ang mga binili na surgical spirit at umuwi ng bahay upang ibigay kay Rika ang surgical spirit. Sundan ang kwentong ito at alamin kung ano ang masterwork na sinasabi ni Rika. Ay tanong ba kayo mga ka-Lovely Crew? Comments below and please don't forget to follow and like this story. Thank you mga ka-Lovely Crew.